Meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. Wala ho talaga mga kababayan, bangag ho talagang ating presidente dahil ho sa kanilang kapalpakan. Ngayon gusto pang sisihin yung mga kababayan nating tumayo dyan sa mga kabalbalan ng nasa administrasyon. Pag daw nagkataon na inayunan ng Supreme Court yung petisyon kaugnay dito sa mga kabalbalan dito sa 2025 budget, isa-shut down daw ho lahat ng administrasyon ni Marcos Jr. ang pamahalaan. Pero bago ho yan mga kababayan, no? Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. Join button nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin na talakayin yung interview na yan kay Marcos Jr. At pumunta ho tayo doon sa iba pa mga video natin. Basahin ho muna natin na mabilisan itong post na to ng nitong si Madam Pamela, pambansang dalaga ng Pilipinas. Talagang itong si pambansang dalaga ng Pilipinas, hindi ho ano to, ika nga nila, mabilis pa sa alas 4. Ito, President Marcos on weather. The admin has contingency plan in case the Supreme Court rules against the 2025 budget. No! We shut down everything. Tingnan nyo naman ho. Tingnan nyo naman ho, presidenteng bangag, anak ng tokwa. Para saan na, bakit ho niya nasabing we shut down everything? Para saan? Para sisihin yung mga naglabas ng kabulukan dyan sa 2025 budget. Ha? Para sisihin sino? Si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Sisisihin ng ating mga kababayan? Bago ho tayo pumunta doon sa ano na yon, doon sa conclusion na yon, kung sino may kasalanan, ito ho muna mga kababayan, ha? Tanungin ho muna natin itong mga bangag na to, kung sino ba ang bumalangkas ng batas na yan, kung bakit dyan sa BICAM, kulang-kulang ang BICAM report pero pinirmahan, napakarami yung kabalbalan. Meron na mga senador at congressman na nakakita pero hindi ho nila kinwestiyon yan noong nasa BICAM level pa lang. Ngayon mga kababayan, nakita na ni Marcos Jr. Palsipikado ang budget nung umabot sa kanyang opisina. Ano hong ginawa niya? Pinirmahan pa rin ho niya. Pwede naman ho tayong mag-reenacted budget. Pero pinagpilitan ho kasi nandoon yung mga makukurakot ng mga walang yung politiko na yan. Ayun na nga mga kababayan, tuloy ho natin to. I guess that's what they want. They want the government to cease working. Hindi lang gusto namin. Tanga ka ba, Marcos Jr.? Hindi namin gusto na tumigil sa pagtatrabaho ang pamahalaan. Ang gusto namin dito, magtrabaho kayo ng maayos. Hindi yung magtatrabaho kayo, kulang-kulang. Pipirmahan mo, alam mo nang merong diferensya. Pipirmahan mo pa rin, pagpipilitan mo pa rin. Dahil yung gagamitin para sa 2025 midterm election, nandyan sa pondo na yan. Tama, mali? Kasi pagka binalik sa BICAM yan, bubusisiin ng maigi ng mga senador at congressman. Malamang sa malamang, yung mga kabalbalan nyo, lalo pang mahahayag kung sakaling bumalik sa BICAM yung budget na yan. So, matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Weak leader. Si Tatay Digong, di ho niya sasabihin sa atin yan. Yan o, parang bata. Parang bata. Parang utak niya, parang 5 years old. O yan pinapatigil nyo titigil namin buong gobyerno. Wala ho bang contingency plan? Walang contingency plan ng pamahalaan. Ang problema, pinirmahan mo ang budget kahit alam mong palsipikado, Marcos Jr. Ang problema ay nasa administrasyon na to. Huwag nyong sisihin o huwag nyong questionin yung nagche-challenge sa Supreme Court dyan sa 2025 budget dahil karapatan ng bawat isang Pilipino na malinawan dito sa issue na to. Kailangan ho naming malinawan, kailangan ho naming malaman ang katotohanan. Kung sakaling paboran ng Supreme Court ang mga nagpetisyon diyan sa 2025 budget, diba? Yun ho ay para sa interes ng sambayanan. Ngayon, kung wala kang contingency plan, di mag-resign ka na lang. Paupin mo si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, i-share niyo ho itong video na to. Dahil ngayon pa lang, tinatrabaho na ho ng Malacanang kung ano ang magiging takbo ng issue na to kung sakaling paboran ng Supreme Court yung mga nagpetisyon. Itong si Congressman Ungab, itong si Atty. Vic Rodriguez. Pakishare ho ng video para dito pa lang magkalatagan na tayo. Heto na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito. Ito yung isa sa mga aso ni Tamba na todo kong todo kong makapagpabida sa social media. Kaugnay ho ito sa
doon sa pagtataas ng sahod, yung gusto ho kasi nila itaas ang sahod. Ito mga kababayan, Into pakinggan natin. action. Mr. President, sabi mo, no one should be left behind. Oh. Naiwan na kami, naiwan na yung workers yung magagawang Pilipino. Dapat na, this time, ipasa na natin 200 pesos. Ang laki na yan, laking bagay na yan. Iyan ho yung nasa likod ni Tambaluslos. No one's left behind. Dapat taas na. Mga loko-loko. Akala nyo, di namin alam galawan nyo. Kung di lang pumutok yung issue ng budget, di nyo man maiisip yan eh. Mga busy yung mga kasama nyo sa kampanya, hindi naman yan priority nila eh. Ano yan, pampabango para sila iboto ng sambayan ng Pilipino sa papalapit na eleksyon? Sasabihin ng mga Pilipino, naku, itong administrasyon na to talagang ang kanilang malasakit para sa mga manggagawa. 3 taon na ho yan. Wala pang ginagawa para sa mga kababayan nating mahihirap. Maliban sa walang humpay na pamimigay ng ayuda. Pero yung makasaysayan o makabuluhang trabaho, wala ho silang naibibigay. Yun, puro ho sila ayuda. Tuloy mo Brad yung pagpapaepan. Sa isang manggagawa, please, Mr. President, is-certify, please. Because kung is-certify niya, you don't have to, there's exemption to the rules, and then tayong-kaya mapasana sa Congreso. And then invite ka. Oh, sino? Ano daw ho yan Parang deterrent yan sa mga sa mga investor. Dapat daw sa DOLE na lang kung maggagawa ng ganyan. Huwag nang i-legislate, parang ang pangit daw tignan para sa mga mamumuhunan. Sabagay, sino nga naman nasa matinong kaisipan na ang mahal na nga ng presyo ng kuryente, puro kriminalidad, ang pangit ng transportasyon, tapos bureaucracia, puro hingi pa yung mga politiko. Sino naman nasa matinong kaisipan na mamumuhunan dito sa bansa na to? Tapos dadagdagan pa. Hindi ho tayo against dyan. Hindi ho tayo against sa pagtaas na sweldo. Dapat yung pagtaas na sweldo organic, hindi yung persado yung mga kapitalista. Hindi ho tayo sa side ng kapitalista rito. Side ho tayo ng mga obrero. Kasi pagka maraming oportunidad, maraming trabaho mapagkukunan, tataas ang presyo ng sweldo. Pero pagka ganyan, pinipilit nyo yung iilang mga mamumunan sa ating bansa, sinasakal nyo yung liing nila na taas ang sweldo na alam naman ho natin na talagang ang hirap ng buhay sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Sobrang hirap. No? Kaya talagang dapat itaas. Pero dapat pag-aralan. Kasi hindi lang ho yung side ng mga obrero ang dapat silipin dito, pati yung side ng mga mamumunan. Dapat balansihin. Balansihin ng maigi. Huwag yung ura-urada dahil merong mainit na issue. Ngayon, bigla kayong papasok ng ganyan. Masyado ho kayong halata, sir. Masyado ho kayong obvious. Pwede na nga, even the 19th Congress is still in existence until 2 weeks before. Tigilan mo. Akala mo talaga mga Crusader, nakakatawa itong mga unggoy na to. Tingnan mo na, sinasali ko niya, si Brosas. Sa tingin niyo ba, totoo mga pinaggagawa ng mga matsin na yan? Walang ho yan. Walang kakwenta-kwenta. 19 Congress. Wala akong kakwenta-kwenta. Kailangan ho nating i-overhaul ang sistema na to. Kailangan ho nating baliktarin. Yung mga ipis, nandyan ho sila, nagsisiksikan sila. Yung mga daga, mga ipis, mga peste. Nandyan ho lahat sila dyan sa House of Representatives. Kung inaasahan nyo ho, dito sa sistema na to, magkakaroon ng pag-asenso. Kahit na ilang Duterte at ilang matinong presidente pa ang umupo, isang bangag lang ho, burado lahat ng magagawa niyan. Isang bangag na presidente lang, ang hirap pang tanggalin. Hindi nga natin mapapulburuntes kasi umiilag. Anong kailangan natin gawin? Palitan natin yung sistema na kung saan yung sistema na hindi nakapabor sa mga oligarko at mga politiko. Yung sistema na nakapabor sa sambayan ng Pilipino. Pagka sinabi ng sambayan ng Pilipino na umalis ka dyan dahil wala kang kwentang pinuno, kailangan mo umalis, ura-urada. Hindi na kailangan maghintay ng 6 na taon. Pero pagka ikaw, nasa tama naman ginagawa mo, nakikita na sambayan ng Pilipino, nasa likod mo. Nasa likod mo mga kababayan, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. Pero dito sa isa na to, kahit paano ho natin subukang arukin ang kanilang mga rason kung bakit sila umaabot dito sa mga ganitong klaseng pagdidesisyon sa pamahalaan, hindi ho natin maintindihan dito sa administrasyon na to. Nagpapasok ng Afghan, panibagong EDCA bases, pinapainit
West Philippine Sea, napakarami pa hong kabalbalan. At alam ko, kung datihan na ho kayo dito sa PH Update, alam nyo ho lahat na sinasabi ko na to. Kaya ngayon mga kababayan, inaanyayahan ko ho kayong i-share ang video na to para mas maraming mamulat sa ating mga kababayan kung paano sila lukuhin nitong administrasyon ni Marcos Jr. Ito ho, rekta ho tayo dito kay dito ho tayo kay Madam ha. Ito ho'y pagpapatotoo kung anong klaseng serbisyo ang kayang ihatid ng isang Duterte. Pakinggan ho natin ito kasi taga ano ho ito, taga Pasig ho ito ha, hindi ho taga Davao to. Taga Pasig ho ito pero binibida niyang pagtatrabaho, itong pagtatrabaho ni VP Sara Duterte. Pakinggan niyo ho ito mga kababayan. Matindi ho ito game. Kasi ito at tapatan tayo lahat ng senior dito sa buong Pasig, inalis ni Mayor Vico ang sweldo, allowance, at lahat ng request namin, hindi na Tapatan. Lahat daw ng senior sa Pasig, inalis yung sweldo, kung anong benepisyo ng mga senior sa Pasig. Ito ang matindi dyan mga kababayan. nakakarating. Pero one time, nag-request ng Kiman sa one day lang, all the time approved. Nasa amin na ng office. Nagagamit na namin. Pero kay Mayor Vico, since na umupo po siya, hanggang ngayon pati sweldo, pati allowance namin, nothing at all. Kaya kay Ma'am Sara, request namin agad-agad. At si Ma'am Sara napakabait. Lahat ng request ng lahat ng senior man Bangdol or other Pasig na ibibigay ni Ma'am Sara. Pero kay Mayor, nothing. Good luck na lang ho Good luck na lang ho sa makakalaban ni VP Sara sa 2028 presidential election. Ngayon pa lang, hindi pa ho siya nangangampanya, meron na hong nagsasalita para sa kanya. Kay Mayor Vico, nothing. Tinanggal lahat. Pero kay VP Sara, isang request lang. Nandyan ka agad, Ano ka ngayon, tamba? Meron bang gumaganyan sa'yo? Napakabait ni VP Sara. Isang request lang, agad nandyan na, gagamitin mo na. Walang maraming cheche-bureche. Senior ka. Nasa tamang edad ka. Kailangan yan. Para sa inyo yan. Walang problema. Ganun ho mga Duterte. Walang tipong, huwag mo kong kalimutan sa susunod na eleksyon huwag mong kalimutan. Hindi ho kayo kakalimutan ng mga butante basta nasa puso ginagawa nyo. Maaamoy naman ho kasi ng mga kababayan natin pagka tipong, gagamitin kanyang na yan, politiko, yung pamimigay niya ng pera na yan, kargado yan sigurado. Rekta na ho tayo dito kay ito. Medyo fast-paced ho tayo ngayon kasi, marami ho tayong tatalakayin. Dito na ho tayo sa ambush interview nitong si Marcos Jr. Dito ho mga kababayan, medyo bababaran ho natin ng konti ito. Kasi medyo na-trigger ho tayo dito sa mga sagot ni Bangag. Ibang klase ho ito. Ibang klase ho itong sagot ng mama na to, di ba? I-shut down daw ho nila yung pamahalaan. Kung sakaling pumabor sa mga petitioner ang desisyon ng Supreme Court. Hindi ko alam TTRO, hindi ho natin alam, titigil talaga ang gobyerno. Pero kung ang ginawa ni Marcos Jr. Pinakinggan yung panawagan ng ating mga kababayan, ibalik nyo na sa BICAM. Ipaayos nyo sa kanila yan. Ba't kayo namumblema? Di ba, ang tagal pa ho nilang pinag-aralan sa Malacanang, yun tipong hindi ho sila basta-basta pumirma. Linagyan pa nila ng laman yung DBM, linagyan pa siguro ng laman yung mga blanco. Sabi ni Condante, dalawang step lang yan. Kumbaga, kung hindi ang before printing, yung technical staff, technical committee, o technical kung ano man yan, personnel ng BICAM, itong nasa finance at nasa APRO, kung hindi doon sa level na yon sa DBM, silang naglagay. Kaya ngayon mga kababayan, gusto ho nating malaman, ang maganda dito, kasi ipapatawag yan dyan sa Supreme Court Dapat ipatawag yang si Gimbo at si Grace po, tanongin ng diretsahan, sinong naglagay ng figure dun sa mga blanco sa BICAM report? Yun lang naman ho ang amin. Masyado naman ho kayong praning, masyado naman ho kayong bangag, di ba? Tinatanong pa lang ho namin kung sinong nag-fill doon sa mga blanco. Gusto niyang patigil ang gobyerno. Hindi yun ang gusto namin mangyari. Wag ko kayong ganun. Wag ko kayong masyadong parang mga batang maliit. Huwag mo tayo maglaro. Itigil na lahat yan. Ayoko na. Ano ka, tanga? Tandaan mo na, sir. Huwag kang ganyan. Ang pangit niyan, Lagot ka kay Atty. Vic pagka naging senador yan. Lahat ng kabuktutan nyo. At itong si Pastor Kibuloy, naku, ang dami mong dapat Yung mga kaso na isinampa kay na Pastor Kibuloy at ng mga kasama niya sa Amerika, dismiss na ho!
Yung pinagbasihang mga kaso sa Pilipinas, pilit pa hong pinapalusot ng administrasyon, ng gobyerno, ng DOJ o kung sino mang nangrereklamo. Yung mga pinagbasihang reklamo sa Amerika, na-dismiss na. Kay Pastor Kibuloy ho. Ngayon pagka sinasabi mga Amerikano magaling, di ba? Na-dismiss na pala yun eh. Yun ang mga naging basihan nyo. Ano pang ginagawa nyo sa mga kaso niya dito sa Pilipinas? Sa isang araw ho, talagang babaran natin yan. Dito sa video na to, ito ho talaga yung, kumbaga, dapat ho nating talakayin. Itong ambush interview niya na to. Game? Handa na ho. Game na to, game na. Maybe have your reaction dun sa pinailang una challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez. What do you think of this? Unconstitutional duruga. Well, that Yun! Idinadaan kami sa tawa, anak ng toko. Huwag ganyan, sir. Yung tipong pagkadinaan niya sa tawa, yung tanong, talagang hindi seryoso. Dina-downplay ho niya yung mga tanong ng media sa kanya. Kaya strategy din ho yan sa sa pagsagot ng mga pinupukol na tanong ng mga media. Pwede ko kasing daan yung pakonti-konting pa-smile-smile kayo para kahit paano akala nitong mga media na to makakakita sa interview niya na hindi seryoso yan. Wala yung issue na yan. Dina-downplay nga eh. Kaya nga binababaran namin tong issue na to para mapakita namin ang katangahan mo, Mr. President eh. Di ba? Ang problema mo dito, pala decision ka, Brad. Pala decision ka. O di naman kaya, talagang bangag ka lang. Pinirmahan mo. Alam mo ng falsifikado budget, pinirmahan mo. Sinabi na ni Amy, yung ate mong, di natin alam kung si Amy Marcos bangag din eh, no? Sabi ko ni Amy Marcos, pwedeng ibalik sa BICAM yan. Hindi ho galing sa atin yon. Hindi ho natin inimbento yon. Hindi ho fake news yun. Base dito kay Amy Marcos, pwedeng ibalik sa BICAM yan. Anong ginawa mo? Pala desisyon ka, yan tuloy inabot mo. Ngayon, dahil pala desisyon ka, kung sakaling questionin na Supreme Court yan, ngayon ang gusto mo, ititigil ang pamahalaan. Di tayo aabot sa punto na yan kung tinigilan mo yung pagbabangag mo. Puro ka kasi pulburon eh. Bangag na ho sa kapangyarihan. Tingnan nyo naman pagmumukha niyan. I've read some of the filing, the complaint. Well, the Soljan, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Soljan Maynard tells me that we're on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap. Teka lang, karapatan ng bawat isang Pilipino, gusto naming malaman kung sino nag-fill doon sa blank. Huwag mo kaming babanatan na I don't know why they bother to file it. Tanga ka ba, Brad? Blanco yung sa BICAM. Tigilan mo yan, baka dalhin mo na naman kami sa GAA. Baka... Walang yato. Anong bother? Ibig sabihin, pagka merong questionables na nangyayari sa pamahalaan, hindi na namin pwedeng questionin. Ganon? Wag na kayo mag-bother, wag na kayo mag-abala pa. Hayaan nyo na yan. Ng kanilang assertion, it clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Soljan make the argument before the Supreme Court. Hindi ka naman marunong makipag-argumento eh. Yan ang problema sa iyo, Brad. Di mo alam nangyayari sa administrasyon mo. Di mo nang alam nangyayari sa pamahalaan. Yun ang totoo doon. Hindi, wag mo sabihin sa amin na wala ka sa lugar para makipag-argumento o kung ano pa man. Ang sabihin mo, walang laman ng utak mo, puro pulburon na lang. Real talk. Naku. Puro pulburon na lang siguro laman ng utak nito kaya hindi na kaya mag-argumento. O kasi wala siyang i-argue. Anong i-argue mo? Ano bang kini-question namin? BICAM report, blanco. Sino naglagay ng laman? O anong i-argue mo? Wala naman kami, hindi ka naman namin inaaway. Hindi namin malaman sa iyo kung bakit pabida ka kasi. Problema sa iyo, bro, masyado kang mapapel. Hindi mo naman alam niyo, meron ba kayong kaibigan na ganon? Meron kayong yung tipong di naman alam pinag-uusapan, sisingit bigla tapos dadaldal. Hindi naman alam kung ano yung pinag-uusapan. Yung tipong nasingit lang ng konti, nakarinig lang ng ilang mga bahagi ng pinag-uusapan. Akala mo, alam niya na lahat. Yan, ganyan yan. Kung meron kayong kaibigan na ganon yung si Marcos Jr.
Oh. Sa sobrang kadaldala niya, kung anong pinagsasabi niya, di naman sila kini-question. Ngayon, bandang huli, bawi ho sila. Pansin niyo mga kababayan, every Monday meron ho siyang press con. Routine. Kala mo, di ka namin mababasa, ha? O, the whole week niyan, di ka na naman magsasalita. Next Monday, meron ka na naman activity, magpapa-interview ka na naman. At least once a week, nagsasalita ho yan sa media. Last week, puro kapalpakan yung sinabi niya, kaya dito sa interview niya na to, medyo, kumbaga, tumatantya na siya. Work, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Ayan na, presidente nyo, bangag na bangag. Yan ang mga yan ang sinasabi ho natin. Yan ang problema sa iyo, Brad. Para kang bata. Problema yan eh. Hindi namin dinidestabilize ang pamahalaan. Kasi kung dinidestabilize namin, ako, marami na sa aming mga Duterte supporter nakakulong na. Hindi namin dinidestabilize. Yung mga tanong ho namin valid. Ika nga, meron ho kaming mga merong mga punto yung mga tanong namin. Ang problema, dahil hindi nyo masagot, destabilization kagad. Diba? Gumawa kayo ng problema nyo, pagka pinuna kayo, destabilization. Diba? Ganyan ho eh. Ganito ho tayo sa bangag na administrasyon na to. Gagawa sila ng problema, pagka pinuna sila, destabilization. Flood control, hindi gumana, pinuna sila, destabilization. Diba? Ano tawag dito? Mambibili sila ng pirma para dito sa People's Initiative. Pinuna sila, destabilization. Yan ho sila. Ganito ho sila sa administrasyon ni Marcos Jr. Pagka natitiklo ho sila, pagka nabibisto sila, ang isasagot lang ho nila, destabilization. Ngayon, at least ngayon, alam nyo na ho mga kababayan, dahil anim na taon pa ho niyang sasabihin yung mga ganyang klaseng litanya na destabilization. Yung mga kapalpakan niya at kabangagan niya, ang pagbibintagan niya, yung destabilization. Ibang klase ho itong mama na to. Bigay mo na kasi kay BP. Brad, bigay mo na kay BP. Para hindi ka na mahirapan. Kitang-kita na stress ka na, Namayat ka na lang sa kakapulburon dyan sa Malacanang. Hindi natutulog eh. Hindi ka pa naman matutulog eh. Wag mo naman sabihin sa akin na natutulog ka sa lagay na yan. Tignan mo naman yung eye bags mo na yan. Di ba? Ano lang ho ito, kumbaga tinitignan natin yung physical appearance ng Pangulo. Sa lagay na yan, natutulog ho ba kayo? Bago ho kayo maging presidente, ang taba-taba nyo. Ngayon, ang payat-payat nyo na. Stress ho yan. Stress ho yan. Di ho kayo nagda-diet. Para saan kung magda-diet kayo? Ang nagda-diet lang kilala ko, si Madam Pamela. Pero kayo, di kayo nagda-diet. Kakapulburon nyo yan. Pagka kasi nag-spike yung sugar yun, nakakapayat ho yan, yung sobrang sugar. Sobrang ho yan, addict sa pulburon. No? Tingnan nyo nang nangyayari ngayon. Kaya kayo, wag ho kayong masobrahan sa pulburon. Ako, dilig. Sir, do you have plans, sir, to meet President Trump? That? Do you have plans to meet with President Trump? Trump, yes. Amidst the possibility that the U.S. will freeze the aid. The U.S. Nako, yung usapang aid ho yan eh. Di ba? Yung mga Chinese spy, pampadagdag aid ho yun. Pampadagdag ho ng US aid yun. Kaso bistado ho sila eh. Yung mga sasabihin na naman, tigilan na nga natin yung issue na yan. Masyado naman ho kasing obvious. Mga kababayan, napaka-high-tech ho si China. Yung mga kagamitan na pinicture-picture nitong si Romeo Browner Jr. 19 kopong-kopong pa ho yung mga gamit na yon. Hindi ho mga high-tech yun. Galing Shopee ho yun, di galing Kawawa daw ho yung mga nahuling Chinese national na pinagbibintangan spy.
Ano daw ho sila ngayon? Di umano ha, talagang pagka meron silang maling sinagot, sinasampal, sinasaktan. Di umano, nabasa natin sa social media post. Kawawa daw ho. Anong gagawa natin? Bangag ang pamahalaan ngayon eh. Di ba? Pag daw pinaburan ng Supreme Court yung hindi man ho reenacted budget ang, sa bagay, hindi mo natin alam pagka napirmahan na ang yung enroll bill, pwede pang gawin yung reenacted budget pagka-question. First time ho ito lahat mangyari. Yung pagiging magkakaroon ng bangag na presidente, hindi ho siguro to first time. Pero ngayon lang ho yung sobrang bangag na presidente, kaya ganito nangyayari. That's frozen aid. But I will meet with President Trump because I should, because there's much that we need to discuss between the U.S. and the Philippines in terms of the trade, in terms of say, defense and security, and now the new policy on immigration. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve, because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. So we'll see how we can influence the policy making in terms of immigration. Sir, how concerned Kala mo naman talagang papansinin ganitong si Donald Trump, no? Galit sa bangag yun. Brad, galit sa bangag yun. Kakausapin no si Tatay Digong, si BP Sara, pero pagkabangag kausap nun, di siya pwede sa bangag, sir. Iinay-hinay ho kayo. Kung yun ang polisiya ng kasalukuyang administrasyon ng Estados Unidos, nanalo siya dahil doon sa kanyang tawag dito, dahil doon sa kanyang plataforma na yon, hindi ho niya babaguhin yon. Kung meron kailangan umuwi, uuwi ho. Naaawa ho tayo sa mga kababayan nating nandoon kasi talagang ho yan, kumbaga, yung komersyo nila nandyan na eh. Pero kung undocumented ho, sana kung magkaroon ng sana sana maayos. Huwag naman ho sanang mapauwi kasi kawawa naman ho yung mga kababayan natin na nandyan sa Estados Unidos. Naawa ho tayo, pero kung sakaling yun ang mangyari talaga, ano magagawa natin? Pulisiya nila yun eh. Kumbaga, hindi natin pwedeng panghimasukan yun. Kailangan ho nating respetuhin. Kasi pagka tayo pinanghihimasukan sa ating mga pulisiya sa Pilipinas, nagagalit ho tayo. Ganun din ho dapat sa mga ibang bansa. Hindi ho tayo pwedeng dahil mga kababayan natin na nandoon at kung talaga namang undocumented, ano magagawa natin, di ba? Hindi ho maganda 'yon. Siyempre kawawa nga naman talaga sila. Pero wala ho tayong magagawa kasi pulisiya. Sa gusto natin, babalik pa rin tayo doon sa yung pinanalo ni Trump, ika nga America first, ika nga kung yun ang feeling nila makakapagtulak sa interest nila, ano magagawa natin? Ganun ho talaga. Kahit ano, ayaw magpag-usap mo sa bangag. Di ka nga imbitado sa inauguration. Ngayon, ibibida mo yung West Philippine Sea. Ibibida mo yung mga EDCA. Wala hindi mabubola si Trump, Brad. Kung yung matandang ulyanin na bola mo, si Trump malabo. concerning is that yung sinasabi po na pag-freeze ng aid? Hindi pa maliwanag kasi eh. Hindi pa maliwanag. It's hard to comment because on the freezing of the aid, there's a court that blocked it. So it's not yet, it's very unclear what it is. It's even the agencies in the U.S. government, hindi nila naintindihan what it means. What will, ano yung tatamaan, saan yung babawasan ang aid fund. So, well, this is what happens. These are the growing pains of a new administration. But I'm sure that with time, these policies will crystallize and will become clearer. And by which time, I will have a chance to visit with President Trump, and we can discuss. Bida-bida talaga tong si Marcos Jr. No? Talagang dapat lahat ng pwedeng kakausapin ko yan para makapagpasiksip ako sa kanila. Di kagaya ni Tatay Digong, pinipilit na ho siya pumunta ng Estados Unidos. Ayaw pa ho niya. Ayaw niya. Hindi naman siya anti-America, pero basta ayaw niya. Gusto ko magkaroon ng independent foreign policy. Pag kakausapin kita. Nagpunta si Trump dito. Diba? Si Trump pa ho nagpunta dito pa ho sila nagpulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dahil itong presidente na to, bangag, at talagang sipsip, o di naman ho kaya, ano siya, yung tipong
lahat ng pwedeng makuha o mapakiusap sa aid o kung ano pa man, gagawin ho niyan. Alam nyo mga kababayan, makapagpulburan lang ho yung mama na yan. Baka pati kaluluwa niya ho, ibenta niya kay Kokak eh. Diba? Sa asawa niya, bigay mo yung pulburon ko. Ganon ho kabangag yan sa pulburon. Discuss it with a better understanding of what the policies are. Mr. President, ano pa po ba yung mga maaasahan ng mga projects ng inyong administrasyon dito po sa Cebu po? Teka lang ha. Binuksan niya lang yan, Brad. Madam, binuksan niya lang yan. Binuksan niya lang yan. Walang aasahan na project dito sa administrasyon na to ang mga Cebuano. Proyekto ho yan ng administrasyon ni Tatay Diggs. Natapos lang sa administrasyon ni Bangag. Okay? Kaya Tatay Digong ho yan. Tinapos niya eh. Anong gagawin niya? Hindi niya naman pwedeng hindi tapusin. Nakakontrata na yan. May contractor dyan. Sa ayaw sa gusto nila, tatapusin yan. Ika nga, tapos na. Done deal na yan. Naku, madami-daming listahan yan. Yun, puro listahan, no? Madami-dami listahan. Pero matatapos, magagawa. Wala akong magagawa dyan. Ipapatigil, meron. Pero gagawin, wala. Yang presidente na yan, papatigil, madami. Pero gagawin, walang gagawin yan. Cebu is one of the largest areas for public investment. So it is well. We had a discussion today in the RDC. There are several major projects in the city. There are several major projects in the province, both in terms of connectivity, physical connectivity. In terms, napag-usapan pa namin sa Agri, baka meron tayong program na ibubuo para matulungan matulungan ng gobyerno na local governments ang national government para sa pagbaba ng presyo ng bigas. Marami kaming napag-usapan. There are several infrastructure projects that are ongoing, and dito mga malalaki kasi ang nakaibahan sa Cebu tends to take on the smaller projects. The province sila ang probinsya gumagawa. So lahat ng pumupunta sa Cebu, karamihan ng pumupunta sa Cebu na project are very significant at saka legacy projects na priority ng national government's socio-economic plan. Yeah. Sir, All right? reaction mo lang po sa manifesto support among Cebu local leaders po? Well, it wasn't just Cebu. It was regions 6, 7, and 8. At talagang napakalaking bagay para sa atin. Because you remember, I ran under the flag of unity. And Oh, come on. Huwag mo akong... Tigilan mo yan, Brad. Tigilan mo yan. Under the flag of unity. Tigilan mo yan. Inaayaan na kitang matapos tong interview na to. Ayaw ko na magsalita, sa totoo lang, ha? Pero tigilan mo yan. Tigilan mo yung unity na yan. Ha? Tumakbo kayo under the flag ng mga oligarko. Yun. Pero unity, ika nga nitong si Binibining Maharlika, yutang gini na. Julul ka ba? Huwag mo kaming lokohin. Anong under the flag of unity? Kayo na, sumagot dyan sa sinasabi na yan, itong si Marcos Jr. Unity daw eh. Unity. we have seen, and I think this is something that the local governments immediately recognize, that we can really get very much done pagka talagang sabay-sabay nagtatrabaho. Pagka nag-aaway, naglalaban, kinokontra, hinaharang, naghahanap ng paraan para harangin, para lang Hindi kami naghahanap ng paraan, Brad. Wala naghahanap ng paraan. Parinig ka na naman eh. Diretsuhin mo. Yung mga parinig-parinig na ganyan, mga walang yagba yan eh. Yung puro parinig, wala akong yagba yan. Diretsuhin nyo. Kayo talaga, oo. Mga walang yagba kayo. Mga mahilig magparinig, mga walang yagba. Kung galit kayo, sabihin nyo. Huwag yung parinig-parinig. Sabihin nyo kay Tatay Digong kung ano ba yung mga gusto nyo sabihin para masagot namin punto po punto. Sabihin nyo sa mga nagpetisyon dyan sa 2025 budget kung ano yung mga saloobin nyo para masagot namin. Parinig-parinig. Para kang kapatid mo.
Magkakapamilya nga kayo, mga walang ya kayo. Political points walang mangyayari talaga sa atin. So we should put those attempts to one side and stay together. And this is a big block. This is the Visayas block, and with that, with them as our partners in the national government, there's so much that we can do. And I'm very grateful to all the governors of Region 6, 7, and 8 for their expressions of support. It is a very important part of our nation building. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang mga kabangagan itong si Marcos Jr. Yung mga ano na naman dyan alam naman ho nating mga kargado yan at talagang readily, kumbaga preparado na tanong kay Marcos Jr. Ano ho yan, yung mga tanong na yan, di naman ho galing sa mga media. Galing ho sa doon sa PR team nitong si Marcos Jr. Sila nagbigay ng mga tanong na yan, tapos tatanong. Kaya praktisado yan tingnan mo na puyat, baka di nga natulog yan kaka-ensayo dyan sa mga isasagot niya sa media ngayong Lunes na to. Ay, anong araw ba ngayon? Parang tayo, hindi pala Lunes ngayon, sorry, Thursday na pala. Ay, wala na, PH update, wala na. Kaya pati araw, nakakalimutan mo na. Ano ba yan? Tama, Thursday pala ngayon. So, nagsalita siya noong January 20 siya nagsalita. Tapos the whole week pinag-usapan, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin tong issue ng kulang-kulang na Baykama. So always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Kung di nyo pa napanood tong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat sa pagsuporta. Maraming salamat. Mahalin ho natin ang Pilipinas.